Tito! Tawag ng batang babae na naglalaro sa ilalim ng punong santol. Kasalukuyan itong naghihiwa ng ilang dahon na nilalagay sa maliliit nitong laroang pangluto. Hinamig ng lalaki ang sarili nang malanghap ang magkahalo nitong samyo ng mansanas at melon. Napakabango sa kanyang ilong. Mula sa bintanang gawa sa kapes, sumilip roon ang isang batang ginang. May ngiti sa labi ng mapagsino ang lalaking nakatayo sa labas ng bakuran. Sumalubong ang paslet sa tinawag nitong tito. Nagpasilay ng pilit ng ngiti ang lalaking bagong dating. Pigil ang sariling daluhungin ang batang pagkabango-bango ng pawis na tumutulo sa magkabilang sentido. Ilang beses siyang napalunok. Lumabas rin ang batang ginang sa bahay. May matamis ng ngiti para sa nakatatandang kapatid. Nagtatrabaho ito sa Maynila. Binata at tuwing summer sa kanila umuuwi. Nagpalimig na ako ng mga beer na request mo. Alam kong darating ka ngayon eh. Anang batang ginang na lumapit na sa bakuran. Akmang yayakap ang paslet sa lalaki ngunit umiwas ito na kinataka na mag-ina. Sa halip, tuloy-tuloy ito sa loob ng bakuran. Napahiya ang bata, natigilan sa pagkakatayo. Sanay kasi itong kinakarga ng tiyuhin tuwing nakikita sila. Ano't tila kay lamig ng pakikitungo nito sa nag-iisang pamangkin. Hinawakan na lang ng ina ang kanyang anak. Inakay na papasok sa loob ng bakuran na sinunod naman ito kahit hindi mawalay ang mata sa nakatalikod na tiyuhin na lumingon sa mag-ina nang tumigil sa tapat ng pinto. Habang papalapit, tila may kung anong bumundol sa dibdib ng batang ginang. Bigla na lang siyang kinabahan na hindi niya maintindihan. Lalo nang matitigan ng malapitan ang kapatid na hindi makatingin sa kanya ng tuwid. Panay lunok nito, kuyom ang mga kamao. Kuya, may problema ka ba? Tanong nito sa lalaking iniwas sa kanya ang muka. Sa isang banda ng bakuran nito binaling ang mata. Lalong kinabahan ng batang ginang nang mapansin ang leeg nito. Tapos ay bumaba ang mata sa braso ng lalaki. Wala ang mga taturoon. Hindi alam ng ginang kung anong pumasok sa kanyang kamalayan at nahatak niya ang anak na pumasok sa pinto. Hindi mo ba ako yayayain sa loob? Ang init. Anito na binalik sa batang ginang ang mata, ngunit hindi tuwirang tumititig sa kanya. Bakit? Hindi mo kaya? Kunot noong tanong ng batang ginang. Sakalang tinitig nito ang mata sa batang ginang. Otomatikong napaantanda na lang ang babae sapagkat kitang-kita niyang tila nagliyab ang mga balintataw nito. Naging kulay pula. Mabilis niyang sinara ang pinto. Dito, napamasid na lang ang paslet sa ginawa ng ina, lalo nang tumungo ito sa back door at sinara rin iyon. Mama, si Tito. Anang bata, tinuturo ang bintanang bukas kung saan nakasilip ang lalaking nakangisi na. Halos lumukso ang puso ng babae sa tanawing nakita kung saan parang aabutin ng lalaki ang kanyang anak. Mabilis niyang hinatak ang paslit, kinuha ang cellphone sa center table at tinawagan ang kalapit bahay nila. Humingi ng tulong. Papasukin mo ko, kapatid mo ko. Anang lalaki na nagbabago na ng itsura. Naging isang babae. Babaeng may mabalasik na anyo. Natulala ang paslit. Nagsisigaw naman ng ginang, humihingi ng tulong. Maya-maya pa ay narinig niya ang ilang babaeng tumatawag sa kanyang pangalan, kasama ang ilang kalalakihan. Napalingon ang aswang sa mga papasok sa bakuran. Mabilis itong tumakbo patungo sa likod bahay na hinabol naman ng tatlong lalaking sumaklolo. Ngunit sa likod bahay, wala silang naabutan, bukod sa pantalon, tsinelas at damit nitong suot. Hindi na nila naabutan ang isang pusang kulay itim na tumatakbo palayo matapos mapagtagumpayang makasuot palabas sa bakurang gawa sa mga kawayan.
Nang makalayo sa lugar, nagbalik sa taong katawan. Ang buong akala ng babaeng aswang na gumaya sa lalaking na itoka sa kanya ay ligtas na siya nang makasuot sa talahiban, ngunit bigla na lamang siyang napasapo sa leeg. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makaramdam ng paghigpit ng kung anong taling pumulupot sa kanyang leeg na hindi naman niya namamalayan. Ang pagkakahigpit sa leeg ng tali ay lalong tumindi. Halos mailuwanan niya ang dila sa pag-apuhap ng hangin. Hindi na napaglabanan ng babaeng aswang ang paghatak sa kanya. Pasubsob siyang kinaladkad ng hindi nakikitang puwersa, patungo kung saan. Ang huli niyang nakita ay ang mga paang walang sapin. Napatingala ang aswang. Nasilayan pa niya ang magandang mukha ng isang babae. Saglit siyang binati ng nakakamaraho yung kulay tsokolateng pares ng mga balindataw bago nagkulay dugo ang kanyang paningin. Isa na lang. Ani ikatlo sa sarili bago mabilis na dinukot ang puso ng namarkahang aswang. Binabagtas ng nagpapanggap na dalagita ang kahabaan ng sabanang pinagdalhan sa kanya ng dalawang lalaking na biktima. Hindi na niya niligpit ang pinagkainan, ngunit sinindihan niya ang ilang piraso ng sigarilyong galing sa dalawang lalaki at idinaiti sa marupok na bahagi ng paguhong kubong pinagdalhan sa kanya. Alam niyang magliliyab iyon ilang sandali mula ngayon. Natigil lang ang paglalakad ng dalagita nang tumunog ang hawak niyang cellphone. Ang kanyang kapatid ang tumatawag, nakasama naman ng dalawa pa nilang kalahi. Sinabi nitong nasa kupang raw sila. Walang tao sa bahay bakasyunan na siyang natoka sa tatlo, kaya nagpasya na lang silang mangaso sa lugar. Tinanong siya ng kapatid kung anong nangyari sa lakad niya. Sinabi niyang tapos na siya sa kanyang misyon at patungo na sa kinaroroonan nila. Malapit lang naman ang lugar sa kinaroroonan nito. Tingin niya wala pang isang oras kung bibilisan niya ang mga binte sa pagtakbo. Nang putuli ng dalagitang nagpapanggap ang tawag, umihip ang hangin patungo sa kanya. Hindi niya maiwasang mapalingon. Isang bako sa kanyang ilong na samyo ang kanyang nasagap. Samyo ng isang bulaklak. Rosas. Rosas na bagong bukadkad. Mabilis niyang sinuyod ang mahabang saba ng binabagtas. Bagamat hindi magkakatabi halos ang mga puno, may kataasan ang mga talahib sa lugar. Sigurado siyang walang bahay malapit sa kanyang kinaroroonan. Ang mabangong samyo na naaamoy ay napalitan ng matapang na usok. Ang saglit na pagkapatda ay napalis ng magtaas siya ng paningin sa langit. Isang itim na usok ang kanyang nakikita. Nang ibaba niya ang paningin, isang figura ng nakatayong babae ang kanyang napansin di kalayuan. Tila ba nakatingin sa kanya. Ngunit nang ituon niya lalo ang mga mata roon, ay tila ba ito bulang biglang naglaho. Nagpalingalinga muli ang aswang sa paligid. Busog siya ngunit tila kumalam ang kanyang tiyan sa kakaibang samyo na kanina ay kanyang naamoy. Ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, tila ba biglang kumabog ang kanyang puso. Bakit kaya? Naitanong na lang niya sa sarili. Muling tumunog ang kanyang cell. Wala sa sariling nasagot niya ang tawag. Ang kanyang kapatid muli. Pinapapunta siya ngayon na daw. May nahagip raw silang samyo na bago sa kanilang ilong. Nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig na presa raw ang samyo. Bago naputol ang tawag. Hindi na nag-isip pa ang dalagita. Mabilis itong nagsaibong itim at lumipad palayo. Naiwan sa lupa ang mga damit nitong suot, maging ang cellphone na pag-aari ng dalagitang pinalitan nito. Saglit pang pinagmasdan ni ikaapat ang lumilipad na aswang bago dinampot ang cellphone na naiwan, pinasok sa sling bag. Napahalo-kip-kip nang lumitaw sa kanyang tabi si ikatlo. Ang bagal mo, wala ka bang napapatay? Naiiling na wika sa katabing wangis. Nakuryoso ako, pasensya na. Ngunit magsasama-sama ang apat na namarkahan ko sa iisang lugar.
Gusto mo makipaghabulan saglit? Tanong nito sa tumangong kasama. Tara, sundan natin. Hahatakin ko na rin patungo roon ang isang nalalabi sa 5 namarkahan ko. Ani ikatlo na nag-umpisa ng tumakbo palayo. Mauna ka na. Kakain ako ng mabilisan ng 1 sa 5. Magkita tayo sa lugar na tutugpain ng dalagita. Mabilis lang ako. Ani ikatlo sa lumingon lang sa kanyang kawangis. Isang lalaki ang naglalakad patungo sa isang kubong may ilang Petromax na bukas, kung saan may ilang kalalakihan ang nagkakasayahan. Ngunit bago pa tuluyang makalapit ang lalaki, isang hindi nakikitang puwersa ang humampas sa kanya mula sa kung saan. Bumagsak ang lalaki, gumulong ang kanyang ulo sa madamong parte ng kalsadang nilalakaran. Walang anumang pinasan ni ika-4 ang katawan ng lalaking aswang. Dinampot sa pamamagitan ng buhok ang ulong napugot at mabilis na tinungo ang mas madawag na kasukalan. Samantala, sa isa sa mga masukal na boundary ng kupang malapit sa teritoryo ni Brian, sa kanyang cottage, isang kotse ang tumigil sa hindi na sementadong kalsada. Lumabas roon ng isang lalaking sapo ang sikmurang inaagasan na masaganang dugo. Wala itong sapin sa paa. Tanging short na maong at t-shirt lang ang damit ng lalaki sa katawan. Kumakalat na ang dilim sa paligid, kaya hindi nagaanong pansin ang paa at mga binti nitong nagkukulay ube. Iika-ikang sumuot ito sa matataas na talahib. Tila hindi na kinaya ang iniindang sakit. Bumagsak ito sa lupa. Pagkapang na tinungo ang nagtataasang talahiban. Marahil hindi na kinaya ng katawan ang iniindang pinsala. Tumigil ang lalaki, tumihaya, at sunod-sunod na pag-ubo ang ginawa. Buo-buong dugo ang lumabas sa bibig. Pinagana niya ang mga matang kayang makapag-adjust sa dilim. Sa ginawang iyon, malinaw niyang natitigan ang mga kamay na nagkukulay ube na rin. Namamanhid na ang kalahati ng kanyang katawan. Alam niya ilang oras mula ngayon, mamamatay na siya. Mariing pinikit niya ang mga mata. Mainam na ang ganito. Sigurado siyang hindi sumunod ang demonyang gumawa nito sa kanya. Maririnig niya kasi ang isip nito sa paligid, sapagkat may kakayahan siyang bumasa ng isip ng tao. Isa pa, alam ng babaeng mamamatay na rin naman siya ano't ano man ang mangyari. Kinuha niya sa likod ng pantalong bulsa ang isang maliit at babasaging botelya. Binasag sa lupa at pinahid ang laman sa kanyang sikmura. Hindi na alintana ang ilang bubog na bumuon sa palad. Nagpakasigurado pa rin upang hindi siya matagpuan ng tinataguang aswang kung sakaling ito ay sumunod. Pinigil niyang mag-isip pa ng kung ano-ano. Kung tutuusin, pangalawang buhay na niya ito. Bagamat maikli lamang ang ikalawang buhay na ito para sa kanya, wala siyang pagsisisi sa kanyang ginawa. Nanaisin pa niyang mamatay kung makakasama naman niya sa pangalawang buhay na ito ang babaeng iyon. Kahit ituring pa siyang anak nito o pangakuan ng kung ano-ano, hindi siya interesado. Kahit kailan, hindi niya hinangad ang karanyaan, ang habang buhay na kabataan, ang kapangyarihan. Isang bagay lang ang ninais niya mula nang magkamali sa mundo. Pag-ibig. Nasa kasamaang palad ay isa sa pinagkait sa kanya. Mula sa bulsa, sa harapan ng pantalon, nilabas niya ang isang larawang niluma na ng panahon ng tekstura. Pinagmasdan niya sa huling pagkakataon. Hinalikan ang larawan bago pumikit at hinintay na ang kamatayan. Kinulong mo? Naiiling na tanong ni ika-4 kay ikatlo nang makita sila sa isang panig ng kupang. Umikot kasi sa kabuuan ng bayan si ikatlo upang hindi makalabas ang 5 ordinaryong halong lahi sa bayan ng kupang. Para hindi na magpulasan pa. Ano? Game? Bagamat seryoso ang tono,
Makikitang nangingislap ang pulang mga balintataw nito sa kalokohang nais gawin. Sandali, nasasagap mo yun? Tanong nito sa kasama na inangat ang muka, napagaya sa kausap. Kapwa nangunot ang kanilang mga noo. Isang kudayon. Lalaki. Ani ikatlo sa napalingang kawangis. Teka, nawala ang samyo. Naputol. Ani ikaapat naman. Hindi siya kasama sa inuutos sa atin. Wala tayong karapatang magpasya. Anang isa naman na kinatango ng kasama niya. Teka, kakain muna ako. Dalawahin ko kaagad. Bitin ako sa nakain ko kanina. Ani ikaapat na nag-umpisang tumakbo. Nawala sa kasukalan. Mabilis na sumunod si ikatlo. 2 piseng nagkulay pula ang hinatak nito mula sa 2 daliri nang tumigil sa gitna ng kasukalan. Saglit lang, nasa harapan na ng 2 wangis ni Ara ang mga ordinaryong pakay. Kapwa sapo ng mga ito ang kanilang mga leeg. Hinahabol ang hininga. Mabilis na sinagpang ni ikaapat ang isa. Binaon ang mga pangil sa leeg nito. Kagyat na sinaed ang dugo. Ang isa naman ay nilapitan ni ikatlo. Pinilayan sa ginawang pagsipa sa mga tuhod. Napakagat pa ng labi ang wangis ni Ara sa tunog ng mga butong na bali. Hindi na nagawang humiyaw ng huli sapagkat nasargohan ng sunod-sunod na suntok ni ikatlo sa muka. Tapos ay pinaghahampas pa ng wangis ni Ara ang pobreng aswang sa ilang punong magkakatabi. Ani mo ba ay pusang nakahuli ng bubuwet na naisipang paglaruan muna bago tuluyang kainin. Nang makontento, walang buhay na hinagis kay ikaapat na agad namang sinagpang sa unang parte ng katawang nahawakan. Nasumpungan nila Ray si Tiangdigna sa arko. Naitawag na ni Ray ang nangyari. Baka sa mukha ni Tiangdigna ang pag-aalala. May pinapunta ako sa bahay ni Brian. Kakaalis lang dito. Anong nangyari sa paghabol nyo? Sa lubong ng matanda sa 2 dalaga. Umikot po sila sa kabilang ibayo. Nawala ang bakas nila sa hangin at sa lupa. Marahil may ginamit silang kung ano upang mawala sa ilong namin ang bakas nila. Sagot naman ni Ray. Shucks, patay ang cellphone ni Charisma. Ani Adi naman na panayling nga sa paligid. May problema pa tayo. Ani Tiangdigna naman na sabay na kinatingin sa kanya ng 2 dalaga. Isa si Jun sa nakakita ng 2 kodayon na tumungtong sa kupang. May hinahabol raw. Mga halong lahi rin. Tapos naghiwalay ang 2. Umikit sa bawat boundary ng kupang na parang naglagay ng barikada upang maikulong ang mga hinahabol. Hindi pa tapos ni Tiangdigna ang pagsasalita nang lumitaw si Jun sa bukana ng arko. Tinawag si Tiangdigna na agad naman nilapitan ng huli. Nawala ang 2 nang tumungo sa isang parte ng kasukalan. Oh, Charisma, asa ka na bang gaga ka? Naiinis na wika ni Adi habang nagpapadala ng mensahe sa number ng dalaga. Hindi pa naman yung nag-reapply ng langis nung lumitaw siya galing kung saan. Bago tayo namili sa Tianggian. Ani Ray naman na hinalungkat ang plastic bag na naglalaman ng pinamili nilang 3 kanina. Tama ang hinala niya na sa gamit na binili ni Charisma ang munting sling bag nito, kung saan naroon ang langis na pamahid sa balat. Naiiling na kinuha ni Adi ang sling bag at nilagay sa katawan. Nagpa siya ang 2 lumabas ng arko upang hanapin ang dalaga, ngunit biglang lumitaw sa harap ng arko sila Charisma. Sakalang napanatag ang 2 ordinaryo. Sorry, nalubat ako. Hinging paumanhin ni Charisma na hindi na naituloy ang sasabihin pa sapagkat napatitig kay Ray na umiling na sunod-sunod na kung dismayado ito o nakakaintindi sa dahilan niya, hindi niya alam. Kinuha nito ang cell at may tinawagan. Si Adi naman ay lumapit kay Charisma. Kinuha ang botelya sa loob ng sling bag. Nagmamadaling binuho sa isang palad ang langis.
Malaking bahagi pa nga nito ang hindi kontroladong naibuhos sa palad bago nagmamadaling pinahid sa dalagang presa. Saglit nagtaka ang magnobyo. Si Brian ang nagtanong. May mga dayong tumungtong sa kupang, halong lahi, nasa 4 o higit pa. Sagot ni Adi kay Brian na agad kinakunot ng noo ng binata. Hindi naman iyon inintindi ni Karisma. Ano bang bago? Lagi namang may dayo sa kupang. At natural, maraming dumadayo ngayon sapagkat may piyesta nga. Ngunit muling natuon kay Ray ang atensyon ng dalaga sapagkat naulingan niyang kausap ni Ray ang papang nila. Binabalitang kasama na siya at ligtas. Ang mga sasabihin pa ni Karisma at pagtatanong ay hindi na natapos dahil sabay-sabay na nagtaas ng paningin ng tatlo. Tila may nahagip sa hanging samyo na hindi nila gusto. Dahilan upang lalong magdilim ang mukha ni Brian at lalong kinabahala ng dalawa. Mabilis na si Karisma ngayon, madali na lang sa kanyang tumakas. Ani Ray na hindi maintindihan ni Karisma kung sinasabi ba ito sa dalawa o sa kanyang sarili. Bakit? Ano ba yun? Kinakapitan na ng irita at takot sa katawang tanong ng dalaga. Hindi nasagot ang kanyang mga tanong sapagkat pinulupot ni Brian ang mga braso sa kanyang katawan. Na animo ba ay may kung ano o sinong sisikmat sa katawan ng dalaga bigla. Panay na ang linga ng lalaki sa paligid. Mabalasik na ang mukha nito. Isang anyong ngayon lang nakita ng dalaga. May sasabihin sana sila Adi, ngunit inagaw ang kanilang atensyon ng 6 na lalaking dumating. Isa rito ang papang nila. At mula sa kung saan lumitaw si Chang Digna. Mandi, hindi na ilang nalapitan si Brian na yakap si Karisma. Tumungo ang may edad na babae sa pwesto ng dalawa. Halos idikit ang balikat sa dalagang presa. Nawala ang personal na espasyo. Nag-umpisang kumabog ang dibdib ng dalaga. Hindi pa niya nakikitang naging ganito kaligalig ang nasumpong ang pamilya. Nang walang ano-ano ay kanya-kanyang nagpalit ng anyo ang dalawang halos kapatid na niya kong ituring. Sa iisang direksyon lang nakatingin ang lahat, sa labas ng arko. Hindi napigilan ni Karismang mapanganga. Muling pinilit ng dalagang magtanong ng mahamig ang sarili upang maliwanagan sa nangyayari. May dumayong mga halong lahi sa kupang. 3 o 4, hindi namin sigurado. Sila yaong mga may kakayahan na magpalit ng anyo upang gumaya ng wangis, ng mga tao, ng itsura. Hindi sila napadpad rito upang mangaso sapagkat hinahabol sila ng isa pang lahi ng aswang. 2 ang humahabol. Hindi rin namin sigurado sapagkat putol-putol ang samyo sa hangin at baka sa lupa at ang mga humahabol, mga kodayon. Mahabang paliwanag ni Chang Digna. Kahit nasa wangis na mga asong itim, hindi napigilan nila Adi na mapatingin kay Chang Digna. Nanlalaki ang mga nagbabagang mga mata. Halatang nagulat sa sinabi ng matanda. Lalong kumunot ang noo ni Karisma. Ang mga kodayo ng pinakamataas na lahi ng aswang sa aming mundo, Karisma. Sila ang nasa itaas sapagkat kumakain sila ng kapwa aswang na hindi kayang magawa ng ibang lahi. Bukod roon, umiilang piling kakayahan pa ang mga kodayon. Sabi naman ni Brian na humigpit ang pagkakayakap sa katawan ng nobya. Kahit marami tayo? Nililitong tanong naman ni Karisma. Masyado silang malakas. Hindi kayang ipangako ang ating kaligtasan kahit kaano pa tayo karami. Ani Chang Digna naman. Samantala, mula sa labas di kalayuan sa arko, mahinang sumisingasing ang wala na sa katinuang aswang. Alipin na ito ng kalam at pagnanasang makamtan ang katawan ni Karisma upang makain. Pigil ito ng isang babaeng aswang rin. Sa likod nito, naroon ang aswang na nagpapanggap na dalagita. Mabilis nilang natagpuan ang isa't isa sapagkat may partikular na samyo ang kanyang kapatid na silang 2 lamang ang nakakaalam. Sumuot kasi sa putikan ang 3 aswang at nagpahid ng mga bagay na nakakapagpalito upang mahirapan sila Adi na matuntun sila. Kaya naman nang sumuko ang kampo nila Adi at bumalik sa arko,
Malaya silang nakasunod ng lihim. Ngunit bago pa magtagpo ang magkapatid, may kung anong puwersa ang humatak sa isa nilang kasama. Bigla itong nawala sa kadiliman. Hindi na nahabol ng isa ang nawalang kasama sapagkat mas nag-aalala siya sa matalik na kaibigang nawala na sa sarili. Madali na lamang sana ang tumakas ngunit hindi niya maiwan ang matalik na kaibigan. Isa pa, nagkaloko-loko na ang sitwasyon. Alam niyang may nakaabang sa bawat boundary. Wala na rin silang lusot kung sakali. Siyang dating naman ng kanyang kapatid na nagpapanggap na dalagita. Kahit paano napanatag ang kanyang loob, kahit na nagtataka kung saan napunta at anong nangyari sa kasamahan nilang tila hinatak ng kung ano. Nangihinang napatingin ng babaeng aswang sa matalik na kaibigan. Hindi niya ito masisisi. Hindi nito kasalanan kung nawala na ang katinuan sa isip. Bihira lang ang dugong presa. Yun nga lamang at hindi nito napaglabanan ang kalam na umiiral sa sistema ngayon. Mula sa kaibigan, tinapon ng aswang ang nagpapagang paningin sa arkong abot tanaw nila. Kahit nang nawala ang samyo ng babae sa hangin, alam nilang gumagamit lang ito ng kung ano upang matakpan ang mabangong samyo. Ngunit kitang-kita nila ang dalagang presa sa labas ng arko, yakap ng kapwa nila aswang. Luminga siya sa kapatid. Bunso, hindi na natapos ng babaeng aswang ang sasabihin sa kapatid na nasa kanyang likuran sapagkat biglang sumugod ang kaibigan niya patungo sa arko. Walang hirap na nakakawala sa kanyang pagkakahawak. Akmang pasugod siya ngunit otomatikong kumapit sa kanya ang kapatid. Nang lingunin niya, umiling ito ng sunod-sunod na agad niyang naintindihan. Wala nang saysay pa ang habulin nito. Pagpapakamatay iyon. Pinasa ni Brian ang yakap na nobya kay Chang Digna nang makitang papasugod sa kanilang aswang. Mabilis na kumover sila Adi. Pinasok sa loob ng arko si Charisma. Si Brian ang humarap sa aswang. Sinalubong nito ang paparating. Handa ang mga kukong matatalas na naiguhit naman sa sikmura ng kalaban ng ito ay malapitan na. Sumingasing ang aswang ngunit hindi ininda ang sakit na nararamdaman. Hindi hinarap ang lalaking sumugod sa kanya. Sa halip, tuloy-tuloy sa loob ng arko. Pagkamat inaasahan na nila Adi, hindi pa rin nila napaghandaan ang pagkisay nito. Ilang hakbang paglagpas sa loob ng kanilang teritoryo. Umusok ang buong katawan sa biglang pagliyab ng balat, ngunit tila ba pinapalakas ito ng kalam na hindi pa nararanasan sa tanang buhay niya. Kahit umuusok ang balat at may malaking pinsala na sa tiyan gawa ng kuko ni Brian, mabilis pa rin itong tumungo sa kinatatayuan ni Charisma. Isang aswang ang sumikmat sa binti nito. Plaktang bumagsak ito sa lupa. May dalawang aswang na humawak sa alak-alakan nito ngunit pilit pa rin inaabot si Charismang tila tinulos naman sa kinatatayuan. Maigi na lamang at nabarikadahan ito agad ng mga kasamahan nila. Naitakip ni Charisma ang dalawang palad sa bawat tenga. Nakakarindi ang paulit-ulit nitong singasing. Si Ray ang tumapos ng buhay nito. Hawak pa rin ng dalawang lalaking aswang ang bawat paa nito nang walang sabi-sabing lumapit si Ray. Sinagpang ang batok nito at walang anumang tinanggal ang ulo sa pagkakakabit sa katawan. Napaatras si Charisma nang gumulong di kalayuan ang ulong napugot. Lumawa ang dugo sa lupa. Isang singasing ang narinig nila mula sa labas ng arko. Nakita nilang nakikipagbuno na si Brian sa dalawang aswang. Parehas babae, ang magkapatid. Ngunit mula sa kung saan, nakarinig pa sila ng angilan. Hindi maiwasan nila ading magkatinginan sapagkat may ilang halong lahi ang nakikisawsaw. Kilala nila ang mga nahahamig na samyo, mga tropa ni Mike. Na marahil sinasamantala ang pagkakataon upang makipag-agawan sa dalagang presa. Nawala na ang kasunduan. Nabura ng kalam na dulot ng mabangong dugo ni Charisma. May 3 halong lahing ordinaryo ang lumusot sa arko, bagamat nagsilab rin ang mga katawan,
Tila ba hindi na rin nila ininda ang pinsalang natamo. Alam nilang hindi nila ikakamatay yon. Ang mga pinsala ay gagaling. Ngunit ang pagkakataon na maibaon man lang ang kanilang mga pangil sa katawan ni Charisma ay hindi na maaaring maulit pa. Lalo at nabanggit ni Mike na balak raw ni Brian na kumbinsihin ng dalagang magpayanggaw. Sa nakikita nilang pagkahumaling ni Charisma sa kanilang kalahi, hindi malabong mangyari yon. Nagkakaguhan sila kay Brian. Minsan lang makatagpo ng malinamnam na pagkain, papalagpasin pa. Bago pa nakalapit ang isang aswang kay Charisma, sinabihan na siya ni Tiang Digna na tumakas. Ngunit hindi magawa ng dalagang tumalon at tumakas. Lalo pa na nakikita niyang naglalabo-labo na ang lahat. Hindi niya mahamig ang pagnanais na takasan ang pamilyang tinanggap siya kung ano siya at minahal. Nakikita ng dalagang may ilang sugat na si Brian sa katawan. Ang dalagitang isa na kalaban nito ay sugatan rin. May isa naman na nakakaiwas sa mabibilis na pag-atake ng kanya nobyo. Mayroon pang dalawang nakisali sa labanan nila Brian. Nasa 7 pa ata ang mga aswang na kalaban ng kanyang pamilya. May 4 pang sinundan ang 3 pumasok sa arko. Halos mabingi si Charisma sa kabila ang singasing at angilan. May paparating na grupo mula sa loob ng compound nila. May ilang paparating din sa labas ng arko. Ang papang nila na nasa bukana ng arko ay may hinaharap na 5 aswang. Pansin ni Charismang tila may kung ano sa kamao nitong kumikislap na tuwing papasargohin sa muka at katawan ng kalaban ay tila kayang paputokin ang bahaging mahahagip. Naanimo ba ay sumusuntok lang sa hinog na prutas sapagkat bukod sa napipisat ang bahaging nasusuntok, agad pumuputok ang laman, sanhi ng pagtalsika ng mga dugo. Mula sa kung saan may isang grupo pa ang dumating, hindi na malaman ni Charisma kung saan babaling. Ang ilang aswang na bumarikada sa kanya ay tumulong na sa pakikipagbuno sa mga dayong sumusugod. Hinanap niya sa paligid sila Adi at Ray. Si Adi may 3 kinakaharap na aswang. Si Ray pasalubong sa 5 papasok sa arko. Mabilis na napatalsik ni Adi ang 2 kalaban, ngunit hindi napaghandaan ang patraidor na pagsugod ng isa. Gamit ang metales nitong kuko, naguhitan ang kanang bahagi ng tiyan ni Adi. Ininda ng dalaga ang pinsala na sinamantala naman ng isa pang aswang. Humawak ito sa buntot ng dalaga. Hinagis palayo na siyang sinundan ng isa. Nagpambuno ang 2 sa lupa. Bago pa nakagat ni Adi ang kapambuno, nauna na itong ibaon ng pangil sa kanyang balikat. Malakas na singasing ang pinakawalan ni Adi. Tinadyakan gamit ang 2 paa sa hulihan ang katawang nakakumbabaw sa kanya. Tumalsik ang aswang. Pabango na sana si Adi ngunit lubos na ininda ang pinsalang natamo. Hindi napansin ng isang aswang na pasugod sa kanya. Mabilis na tumalon si Charisma. Naisa nang itakas ang dalaga ngunit nang makarating sa tabi nito, siya ang nasagpang ng aswang sa balikat. Napahiyaw ang dalaga, lalo nang may isang aswang na malapit sa kanilang mabilis ring lumapit at binaon ng mga kuko sa tagiliran ng dalagang presa. Pumiraso ng maliit na laman. Tila tumigil ang paligid nang umalimbukay ang mabangong dugo ng presa. Ngunit si Brian ang unang nagising. Tuloy-tuloy itong pumasok sa arko. Tinagpas ang leeg ng aswang na nakakagat sa balikat ng nobya. Sunod ang aswang na tila rin nawala sa sarili dahil panay dila sa kukong nababahira na mabangong dugo. Gumulong ang ulo ng 2 sa lupa. Muling lumawa ang dugo. Tila ba iyon ang hinihintay ng lahat upang muling bumalik sa pag-ikot ang orasan. Muling naglabo-labo ang mga kalaban. Lalong nahibang na mapasa kamay nila ang mabangong dalaga. Hanggang isang samyo pa ang umalimbukay sa paligid. Sabay-sabay na napatingin ang lahat sa labas ng arko kung saan may 2 babaeng iisa ang wangis na kinukuha ang 2 katawan ng aswang na nakalaban ni Brian. Ang isa tumingin sa loob ng arko at umaktong may hinila.
Saglit pa, nasa harapan na nito ang pugot na ulo ng aswang at katawan nitong alam nila Ray na nagpasimula ng labanan. Ang pagkakapatda na iyon ay sinamantala ng papang nila Adi. Lahat ng natitirang kalaban sa loob ng arko ay mabilis nitong naikutan upang bigyan ng tigi-isang sargo sa muka. Halos pumutok ang bungo nang madaraanan ng kamao ng pinuno. May ilang kalaban na paparating pa sana, ngunit natigilang sumugod nang itapo ng isang babaeng samyong rosas ang nagbabagang mata sa kanilang gawi. Animo ba ay may kung ano sa kanilang sistema ang nanikas at nanlamig, dahilan upang hindi sila makagalaw, pasugod sa arko nila Ray. Lalo nang ang isa ay walang anumang binutas ang katawan ng isang aswang na hawak, kinuha ang puso at kinagat. Namaybay ang dugo sa braso nito at sa siko, walang pagmamadaling ngumunguya. Aswang na kumakain ng kapwa aswang. Isang kudayon. Umatras ang grupong bagong dating. Ang ilan naman na sugatan ay nagsaibong itim. Tumakas din. Nagmamadaling nilapitan ni Chang Digna at ng dalawang lalaking aswang si Adi na bumalik sa dating anyo. Binitbit. Patakbong lumapit si Ray na nagsataong anyo rin. Napatingin si Ray kay Brian, napapangkuin sana si Karismang kagat ang ibabang labi sa sakit ng pinsalang natamo. May sasabihin sana si Ray, ngunit kapwa sila natigilan nang biglang naglaho si Karisma sa kanilang harapan. Walang ano-ano ay lumitaw naman sa likuran ni Ray ang namimilipit na dalaga. Malaki ang napirasong laman sa tagiliran nito, tumatagas rin ang dugo mula sa balikat. Akmang kakargahin ni Ray ang dalaga, ngunit nakita niyang tila nagiging transparent ang katawan nito. Tapos ay muling naglaho. Muling lumitaw si Karisma sa labas ng arko. Marahil sa malubhang pinsalang iniinda, naging imbolontaryo ang pagtalo ng dalaga. Walang solidong lugar na nais puntahan, na wala ng kontrol sa kakayahan. Kumalma ka, Karisma. Kailangan mong magkamot. Pilitin mong mapunta sa lugar na matutulungan ka. Hiyaw ni Ray nang muling maglaho ang dalaga, at sa tabi naman ng papang niya lumitaw. Natigil ang pagnguya ng isang wangis ni Ara. Maging ang isang wangis nito ay nakangiting sumusunod ng tingin sa dalagang may kakaibang kakayahan. Hindi yun paggalaw na mabilis. Nabubura ang samyo niya sa lupa at sa ere. Teleportation. Ang angas. Bulong ni ika-4 kay ika-3. Hulihin natin. Pagalingin. Bulong ng isa sa tumangotangong kawangis. Akmang lalapitan nila ang dalaga, ngunit muli itong nawala. Napatili ang isang babaeng abala sa pagtutupi ng mga damit nang lumitaw ang dugo ang katawan ni Karisma sa sementadong sahig. Umubo si Karisma. Pilit inaninaw ang paligid. Nasilaw pa sa fluorescent sa kisame. Boarding house niya sa Pasig ang napuntahan niya. Bago pa matapos ang tili, nawala si Karisma sa paningin ng babae. Napunta naman siya sa isang madilim na lugar nang muling inaninaw ng dalaga. Sementeryo naman. Ospital. Kailangan niyang pumunta sa ospital. Pilit niyang sinaisip ang anyo ng emergency room na nakikita niya lagi malapit sa sakayan ng tricycle patungo sa kanyang tiyahin. Ang unsya ng hospital. Napapikit siya nang maramdaman niyang umangat ang kanyang katawan. Ngunit sa labas ng arko siya nila Adi napadpad ulit. Hindi na sumusunod ang kanyang kakayahan. Sabay na napatingin sa kanya ang dalawang babaeng magkamuka. Baka sa magaganda nilang muka ang pagkamangha. Akmang pipigilan siya ng isa, ngunit ang matatalas nitong kuko ang kanyang napagtuunan ng pansin. Natakot na muling nagpa-trigger sa kanyang kakayahan. Muli siyang nawala sa kinaroroon ng lugar. Narinig pa niya ang pagtawag nila Ray at Brian. Naulingan ni Karisma ang sarili sa mabatong lupa na naman ng sementeryo. Nakita niya ang lapida ng kanyang nanay. Umubo siya ng sunod-sunod. Parang may kung anong humuhulagpos na sa kanyang sistema. Mamamatay na siya.
Alam niya,